Nagsisimula ang kwento sa isang kwento tungkol sa pangunahing tauhan na nagngangalang Sam, na isang profesional sa mga laro sa kompyuter at pumasa sa anumang laro sa pinakamataas na antas. Ang kanyang paboritong laro ay Pag-ibig sa 10,000 Mundo, kung saan kailangan mong akitin ang iba't ibang babae sa iba't ibang panahon. Mayroong iba't ibang paraan upang makuha ang pabor ng isang babae, kapwa sa pamamagitan ng pisikal na pananakop at sa pamamagitan ng blackmail. Nakakuha na si Sam ng 100 sa mga pinakamainit na babae sa laro, na wala pang ibang manlalaro na nagawang gawin bago siya. Nagagawa ng ating bayani na akitin ang kahit na ang pinakamatigas at pinaka-warlike na babae, at itinuturing niya ang kanyang sarili na isang profesional sa negosyong ito. Napakadali para sa kanya na manalo sa mga babae kaya lihim siyang nagnanais na makapasok sa kanyang paboritong video game. At pagkatapos ay nagsimulang mag-flash ang ilaw sa silid, nagsimulang gumawa ng nakakatakot na tunog ang monitor ng computer, at tila malapit na siyang masipsip sa computer. Lalong lumakas ang hangin sa kwarto at naging unos, na nagmumula sa gitna ng monitor. Ang pangunahing karakter ay hinayla sa screen ng buong lakas. At sa kabila ng katotohanan na ang lalaki ay mas malawak kaysa sa screen, nakakagulat, hindi siya nakakaramdam ng anumang sakit. Nagkaroon ng malakas na kalabog, at tumahimik ang silid, na para bang hindi sinipsip ang lalaki sa screen ng computer ilang segundo ang nakalipas. Natamba si Sam, parang masusuka siya. Ang lahat ng kanyang mga organo ay nakompress, at siya ay may pakiramdam na siya ay babagsak. Marahang lumapag ang bida at agad na umupo. Wala nang sakit o takot. Ang lugar na kinaroroonan niya ay kahawig ng screen ng paglikha ng character sa paborito niyang laro, Love in 10,000 Worlds. Nakita niya ang isang batang babae na nakasuot ng maikling puting damit na halos hindi nakatikip sa kanyang salawal. Kinilala niya siya bilang Fairy of 10,000 Worlds. Nagsimulang tanungin ni Sam ang dalaga ng labis na emosyonal kung paano siya makakaalis dito, at kung posible bang bawiin ang kanyang hiling at umuwi ngayon. Sinagot ng batang babae ang bayani na siya mismo ang nakakaalam ng lahat. Kailangan lang niyang gawin ang pinakamahusay na ginawa niya sa online game. Sinabi rin ng batang babae na ang lumang account ng laro ng ating bayani ay hindi na umiiral, at kailangan niyang pagdaanan muli ang lahat, na may 0 na antas ng kasanayan. Galit na galit ang bida at nangako na sa oras na makaalis siya dito ay agad niyang kakasuhan ang mga developer ng larong ito. Sumagot ang batang babae na matapos lagdaan ang kasunduan sa lisensya, ang kanyang buhay ay nasa mga kamay ng mga nagdevelop ng laro. Tinanong ng bayani kung siya ay may karapatan sa ilang kakayahan upang mas mabilis niyang makumplito ang laro. Siyempre, naghanda ang tagalikha ng 5 kakayahan para sa iyo na tumutugma sa 5 katangian sa laro. Tinutulungan ka ng talento na makakuha ng higit pang mga kakayahan upang maging pinakamalakas. Binibigyang daan ka ng pagkakaiba-iba na gumamit ng mga kakayahan ng anino at maging invisible. Ang pisikal na lakas ay nagbibigay ng pagkakataon na mag-pump up ng katawan. Ang katalinuhan ay nakakatulong upang makabisado ang lahat ng uri ng mga spells, sa tulong kung saan maaaring sirain ng isa ang mundo sa isang kilos. Tinanong ni Sam kung ano ang pakinabang ng karisma. Sumagot ang diwata na mas nakakaakit sa kanya ang karisma. Naisip niya na ito ay hindi isang magandang biro at hindi nais na pumili ng charisma kapag may iba pang mga pagpipilian. Pipilitin na sana ng bida ang talino, nang biglang may tumulak sa kanya mula sa likuran at hindi niya nakita kung saan niya pinindot. Iminulat ni Sam ang kanyang mga mata at natakot na hindi niya sinasadyang napili, sa kanyang opinyon, ang pinakawalang kwentang kasanayan. Nagsimula siyang magmura ng malakas at sumigaw na siya ay naayos na at hindi niya sinadyang piliin ang kasanayang ito. Sinabi ng diwata na walang mababago at kailangan na lang naming simulan ang laro. Nawala ang dalaga. Isang maliwanag na ipoy-po ang umiikot sa ilalim ng mga paa ng bayani, na nagsimulang humila sa kanya pabalik sa simula ng laro. Ang aksyon ay lumipat sa unang lokasyon ng laro, na nilikha batay sa lungsod ng Yunjo, napakaganda at atmosfera. Sa harap namin sa lahat ng kanyang kaluwalhatian ay lumilitaw ang Snow Shadow Sorceress na nagngangalang Siri, isang estudyante ng dakilang master na pumapatay ng masasamang espiritu at nagpoprotekta sa kapayapaan ng lungsod. Lumakad ang mangkukulam sa palengke at tumingin ng ilang alahas para sa kanyang sarili.
Biglang lumitaw ang isang maliwanag na sinag sa kalangitan at direktang tumama sa isa sa mga tore kung saan matatagpuan ang mga paliguan. Nakita ng mangkukulam kung paano tumagos ang isang sinag sa bubong ng tore, at isang bagay na malaki, kasing laki ng isang tao, ang lumipad sa sinag na ito. Binuksan ng pangunahing tauhan ang kanyang mga mata at hindi agad naintindihan kung nasaan siya. Umiikot ang kanyang ulo, ayaw sumunod ng kanyang mga braso at binti. Narinig ng bida ang mga hiyawan ng mga babae sa paligid niya, tumingin siya sa paligid at napagtantong nasa gilid siya ng mga babae ng hot spring. Sa pagtingin sa Ginoo na biglang lumitaw, ang mga batang babae ay nagsimulang kumilos ng malaya, na nag-aanyaya sa kanya na lumangoy ng magkasama ng walang damit. Ang bayani ay hindi handa para sa ganoong kabilas na pag-unlad ng mga kaganapan at nagsimulang tumakas ng buong lakas mula sa lugar kung saan siya ay sasalakayin ng mga batang babae upang kaladkarin siya sa paliguan kasama nila. Ang bayani ay hinabol din ng mga gwardya ng palasyo, dahil ang presensya ng mga lalaki sa paliguan ng mga babae ay mahigpit na ipinagbabawal ng batas ng kahariang ito. Tumakas ang bayani, at sinigawan nila siya na siya ay isang pervert at tiyak na parurusahan. Kahit na tinawag ng mga batang babae ang bayani na isang pervert, ginawa nila ito ng may paghanga at pagsamba sa kanilang mga boses. Natagpuan nila siya na talagang kaakit-akit. Nagpatuloy ang mga gwardya sa paghahanap sa hindi kilalang pervert. Galit na galit si Sam sa sitwasyon na nangyari na hindi niya may impluwensyahan sa anumang paraan. Napansin ng gwardya ang bayani, ngunit nagpasya siyang buksan ang log ng kasanayan at nakita na mayroon lamang siyang masamang ngiti ng pagtatanggol sa kanyang mga katangian. Nagalit si Sam sa walang kwentang skill na nakuha niya. Walang magagawa kundi gamitin ang kasanayang ito at anuman ang mangyari. Sinimulan niyang gamitin ang kasanayang ito ng walang kabuluhan, at sa unang pagkakataon ay hindi ito naging maganda. Matapos makita ng isa sa mga gwardya ang ngiti ng depensa, lalo siyang naniwala na ang pangunahing tauhan ay isang pervert. Galit na galit lang si Sam. Alam niyang kailangan niyang subukang muli, dahil hindi naman masama ang pagniwi na ginawa niya. Sinimulan niyang subukan muli ang Evil Smile Defense skill. At pagkatapos ay may nangyaring hindi kapanipaniwala. Huminto ang gwardya, nataranta, at ilang sandali pa ay nagniningning siya at sinasabi sa sarili na siya ay umibig sa isang lalaki sa unang pagkakataon. Sabi ng guard na may ngiti sa labi na love at first sight. Dumampot si Sam ng laryo sa lupa at inihampas ito sa mukha ng gwardya. Habang nahuhulog ang gwardya, sinabi sa kanya ng pangunahing tauhan na mahal niya ang mga babae at hindi niya susuklian ang damdamin ng isang lalaki na, ilang minuto lang ang nakalipas, ay gustong dalhin siya sa pagbitay. Ang ating karismatikong bayani ay inilagay sa listahan ng mga pinaghahanap matapos umatake sa isang gwardya. Ngayon ay pinagbantaan pa siya ng mas marami pang gwardya. Nagpaputok sila para pumatay, naglulunsad ng ilang dosenang palaso sa kriminal. Sinubukan ng bida na umiwas. Ang hirap noon. Isang palaso ang dumampi sa kanyang balikat at nakita niya ang dugong nag-spray sa lupa. Napagtanto ni Sam na hindi niya magagawang talunin ang mga gwardya sa anumang mga kasanayan, at mayroon lamang isang paraan palabas. Tumakbo kahit saan tumingin ang iyong mga mata hanggat maaari. Ngunit hindi sinasadyang natisod ni Sam ang isang brothel. Sinusubukan niyang tumakbo sa loob ng mabilis hanggat maaari. At literal na nabangga niya ang babae, ngunit walang suntok. May nagpapalambot sa banggaan. Laking gulat ng dalaga sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkikita. Ang bayani, na walang oras upang makahinga, ay nagtanong sa batang babae kung maaari niyang tulungan siya. Ang dalaga, nang hindi pinakinggan ang pagtatapos ng hiling ng lalaki, ay sinabi na para sa isang gwapong lalaki, handa siyang gawin ang lahat. Lumingon siya at sumigaw sa isang tao, "Girls, meet the guests." Nakita ng bida ang apat na hindi kapani-paniwalang magagandang babae na lumabas sa bulwagan, nakasuot ng mga damit na nagtulak sa kanya na mas makilala pa sila. Sa oras na tumakbo ang mga gwardya sa bahay, pinalibutan ng mga batang babae ang bayani at tinakpan siya ng kanilang mga sarili. Nang tanungin kung nasaan ang kriminal, sumagot ang leading girl na walang mga estranghero dito. Ang commander ng detachment ng gwardya ay hindi naniwala sa batang babae, at iniutos ang paghahanap sa bahay upang mahanap ang nagtatagong kriminal. Gayunpaman,
Sinabi ng dalaga na kung maglakas loob siyang salakayin ang kanyang bahay, iuulat niya ang sitwasyon sa kanilang Commander-in-Chief, na madalas na bumibisita sa establishmento na ito. Lumilitaw ang may-ari ng negosyo at sinabing hindi na kailangang ipahiya ang mga gwardya, dahil ginagawa nila ang kanilang trabaho. Pinayagan niya ang mga gwardya na halughugin ang bahay, at sinabi na wala silang dapat itago, dahil wala silang ginagawang anumang ipinagbabawal. Sa sandaling ito, si Sam ay nasa ilalim ng mahabang damit ng may bahay. Inilayo siya ng 4 na dilag habang ginulo ng unang panganay ang mga gwardya. Inaamoy ng bida ang katawan ng ginang. Nakaka-turn on siya ng husto. Matapos ang kalahating oras na paghahanap, bumalik ang mga gwardya na may dalang ulat. Ang babaeng punong abala ay nakatayo ng hindi gumagalaw sa parehong lugar. Humingi ng paumanhin ang pinuno ng gwardya sa babaeng punong abala sa abalang na idulot. Sinabi ng may-ari na maaari silang manatili sa kanilang establishmento dahil malapit na ang oras ng pagbubukas, ngunit tumanggi ang mga gwardya. Halos hindi na nakahawak si Sam na mahigit kalahating oras nang nakaluhod at para hindi mahulog ay hinawakan niya ang makinis at malambot na binti ng kanyang ginang. Ito ay napaka hindi inaasahan, at ang babaeng punong abala ay sumigaw. Nagsimulang maghinala ang pinuno ng gwardya, at tiningnang mabuti ang mga damit ng babaeng punong abala ng salon. Pero mabuti na lang at may nakapagpaalam sa asawa ng hepe ng gwardya na mahigit kalahating oras na itong nasa brothel. Ang kanyang galit na hitsura ay natakot hindi lamang sa pinuno ng squad. Ang asawa ng gwardya, na may maliksi at matalim na paggalaw ng kanyang kamay, ay hinawakan siya sa tainga at kinaladkad siya pauwi. Nakahinga ng maluwag ang hostess. Naging maayos ang lahat ayon sa plano niya. Wala nang lakas si Sam. Namamanhid ang kanyang mga kalamnan. Hindi siya makatayo sa ganoong hindi komportableng posisyon. Nagsimula siyang bumagsak, humawak sa mga binti ng may-ari ng salon, at sabay silang nahulog. Sa pagbagsak nila, naipit ang leeg ng bayani sa pagitan ng mga binti ng ginang at sinakal niya ito. Nawalan ng malay si Sam. Ang mga batang babae na nagtatrabaho sa salon ay labis na natakot. Nakita ng babaeng punong abala na siya ay nasugatan at umaagos ang dugo mula sa kanyang balikat. Nakahiga ang bida na hindi gumagalaw. Tumutulo ang butil ng pawis sa kanyang noo. May nagsimulang tumawag ng doktor. Hindi nawala ang kalmado ng babaeng punong abala at pinunit ang kanyang damit upang malagyan niya ng benda ang sugat. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala kami sa isang silid kung saan nakahiga ang bayani na may benda na balikat, at sa itaas niya ay nakatayo ang 3 kaakit-akit na batang babae na nakasuot ng vulgar na pananamit na nag-aalaga sa kanya habang siya ay walang malay. Pumasok sa kwarto ang may-ari ng salon. Siya ay may mga halamang gamot sa kanyang mga kamay, at siya ay nakasuot ng parehong damit. Kung napunit niya ng kaunti ang damit, makikita mo ang kanyang damit na panloob. Tinatalakay ng mga batang babae kung paano bigyan ang bayani ng mga halamang gamot. Ang isa sa kanila ay nagmumungkahi ng pagbibigay ng gamot sa bibig. Ang mga batang babae ay nagtatalo tungkol sa kung sino ang pinakaangkop para sa papel na ito. Ang may-ari ng brothel ay pumasok sa laro at sinabi na siya mismo ay nakakatulong sa biktima. Ang mga batang babae ay umalis sa silid sa pagkabigo at iniwan ang kanilang babaeng punong abala kasama ang sugatang lalaki. Ang babaeng punong abala ay umiinom ng gamot mula sa isang kutsara. Tingnan ng lalaki na may mapagmahal na mga mata, at sa tulong ng isang halik, ipinapasa niya ang gamot sa pasyente. Agad na nagising ang bida at mabilis na natagpuan ang sarili sa ibabaw ng dalaga, nang hindi ibinuka ang mga labi sa isang halik. Ang bayani ay nangangarap na siya ay nasa 1 at 2 slug ang umatake sa kanya at bumagsak sa kanyang mukha. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya maalis ang mga iyon sa mukha niya. Naisip niya pala iyon, at isiniksik niya ang kanyang mukha sa dibdib ng kanyang hostess. Sa kanyang kahibangan, nagsimula siyang sumigaw ng malakas na papatayin niya ang mga slug na ito. Napakalakas ng hiyawan kaya narinig ito ng lahat ng trabahador ng brothel. Nagulat ang babaeng punong abala sa inaasal ng estranghero at naisip niya na isa talaga itong pervert. Isang sampal ang natanggap ng bida dahil sa kanyang inasal. Dahil natauhan na si Sam, naimbitahan siyang mag-tea. Nagpasalamat siya sa mga batang babae para sa kanilang tulong at humingi ng paumanhin para sa kanyang pag-uugali.
Ang mga batang babae ay nag-alok sa kanya ng ilang mga pagpipilian para sa kung paano bubuo ang mga bagay. Maaaring manatili siya sa salon at magtrabaho para sa kanila, o ibigay siya sa mga gwardya ng palasyo at sabihing bukod pa sa kanyang mga nakaraang krimen, gumawa siya ng mga bago sa kanilang salon. Walang pagpipilian ang bida kundi magpanggap na sumasang-ayon siya sa kanilang mga tuntunin. Tinanong ni Sam kung ano ang kailangan niyang gawin upang mabayaran ang utang para sa pagligtas sa kanya. Naisip niya na kailangan niyang tuparin ang mga kapritsyo ng pag-ibig ng mga batang babae mula sa salon. Gayunpaman, napilitan siyang linisin ang buong salon. Tiyak na hindi niya inaasahan ang gayong mahirap na pisikal na gawain. Ngunit ang lahat ay hindi naging masama. Halos bawat batang babae sa salon ay sabik na tulungan ang bayani. Nangako silang gagawin ang trabaho para sa kanya bilang kapalit ng pagpapalipos niya ng gabi sa kanila. Itinuring ng bawat babae na kanyang tungkulin ang maging unang manalo sa pabor ni Sam. Nagsisimula pa lang ang kompetisyon para sa puso ng bayani. Naunawaan ng bayani na kung maakit ang pinakamaraming batang babae hanggat maaari, makakakuha siya ng higit pang mga puntos sa karanasan at maa-advance sa susunod na antas. Gabi na, ang bida ay nasa silid na ibinigay sa kanya. Sa wakas ay nasubukan niya ang kanyang karanasan sa paglalaro, at nagulat siya na nakakuha siya ng karagdagang 1,000 puntos sa panahong ito, na maaari niyang ipagpalit sa mga bagong kasanayan. Nakita ni Sam na maaari niyang bilhin ang Book of 1,000 Desires, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong dagdagan ang kanyang mga puntos ng karanasan ng maraming beses kung mayroon siyang matalik na relasyon sa isang babae. Ngunit may isang malaking problema. Ang kasanayang ito ay nagkakahalaga ng 100,000 puntos. Ang diwata na sinamahan si Sam sa laro ay nagpasya na tulungan siya, dahil nakita niya kung gaano karaming mahirap na pagsubok ang kailangan niyang pagdaanan. Gumawa siya ng exception at binigyan siya ng 79% na diskwento sa pagkuha ng kasanayan sa loob ng 10 minuto. Ang bayani ay hindi kapani-paniwalang masaya sa bonus na ito, at nagpasya na talagang samantalahin ito. Kapag binili ang kasanayan, ang bayani ay tumaas sa hangin. Nababalot siya ng purple swirls. Naramdaman niya ang malakas na ihip ng hangin. Si Sam ay kumikinang sa loob at labas, at nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pagdagsa ng enerhiya. Kinaumagahan, paglabas ng silid, nagsimula siyang madapa sa mga nakakalokong matamlay na sulyap ng mga babae. Literal na hinuberan siya ng mga mata nila. Narinig ng bida na sinabi ng mga babae na mas naging kaakit-akit siya kaysa kahapon. Sa oras na ito, mayroong isang bisita sa salon na nagngangalang Stone, na nagalit na ang lahat ng mga batang babae ay tumigil sa pagbibigay pansin sa kanya, at pinapanood ang pangunahing karakter. Si Sam, na nakakaramdam ng malinaw na superioridad sa lalaki, ay sumagot sa kanya na may ngiti na walang sinuman sa silid na mas nakasisilaw kaysa sa lalaking ito. Lalong nagalit si Stone at pinagbantaan siya nitong tono. Hinawakan ng lalaki ang hilt ng espada at tinanong si Sam kung kilala niya kung sino ang kausap niya. Sa sandaling iyon, ang may-ari ng salon ay namagitan sa away, at humingi ng tawad sa Ginoo para sa bagong empleyado. Napagtanto ng Ginoo na ang babaeng punong abala ay maaari na ngayong gumawa ng mga konsesyon sa kanya, at gawin ang anumang hilingin niya, kung hindi ito magpapahiya sa kanyang dignidad, at pagkatapos ay inalok niya siya ng isang baso ng alak bilang tanda ng pagkakasundo. Ngunit inisip niya ang lahat ng maaga, at, sa pagkalito, nagdagdag ng mainit na pulbos ng puso sa isang baso ng alak, na gumising sa pagnanais ng sinumang babae para sa matalik na pagkakaibigan. Ang ginang, na walang hinala, ay uminom ng isang baso ng alak. Tinanong ni Stone kung magkano ang gagastusin niya para magpalipas ng gabi kasama ang may-ari ng salon dahil nagustuhan niya ito. Sumagot ang may-ari na hindi niya ibinebenta ang kanyang katawan, at hindi na siya dapat maglakas loob na tanungin muli ang mga ito. Ngunit alam na ng lalaki na ang pulbos ay magkakaroon ng bisa sa lalong madaling panahon, at wala siyang pagpipilian. Makalipas ang 15 minuto sa kanyang kwarto, naramdaman na ng ginang ang init na kumakalat sa kanyang buong katawan. Dahil sa init, nagsimula na siyang maghubad ng damit. Sa sandaling ito, nagpasya si Sam na lumapit sa ginang para humingi ng tawad sa kanyang inasal. Ang bayani ay nagsimulang magpasalamat sa babaeng punong abala mula sa pasukan, ngunit pagkatapos ay nakita niya siya at nanlaki ang kanyang mga mata.
Ang babaeng punong abala ay nasa kanyang damit na panloob lamang, at nakita ng bayani ang kanyang nababanat na anyo. Sa sandaling iyon, tumakbo palabas ng silid ang bayani sa bilis ng liwanag, sumisigaw na wala siyang nakitang anuman. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, hinayla siya pabalik ng isang magiliw at marupok na kamay pabalik sa silid. Pinaupo siya ng dalaga sa malambot na kama at tumabi sa kanya kaya nasa pagitan ng tuhod niya ang kamay nito. Humingi siya ng tulong sa kanya. Natakot ang bida. Sinabi ng batang babae na mayroong isang pulbos sa baso ng alak na nagpapataas ng pagkahumaling at pagnanais, at ngayon ay wala na siyang maisip. Sinimulan niyang tanggalin ang kanyang bra, at itinapon niya ito sa mukha ng bida. 3 beses kinailangang tulungan ng ating bida ang ginang hanggang sa gumaan ang pakiramdam niya at bumalik sa normal. Samantala, nagpasya si Stone na pumunta sa silid ng hostess, ngunit nabuksan niya ang maling pinto. Pagpasok pa lang niya ay sumara ang pinto, at akala niya ay gumana ang plano niya. Nakita niya sa entrance ang matamis na labi ng dalaga, pero hindi niya inaasahan na hindi pala ito ang kwarto. May nakasalubong siyang babae, pero mas malaki ito sa inaasahan niya. Hindi inasahan ni Stone na makikilala niya ang isang batang babae na ganoon kalaki. Sinubukan niyang tumakbo palabas ng kwarto. Gayunpaman, hindi pa rin niya magawang buksan ang pinto para makaalis. Nagsimulang mahulog ang plaster mula sa kisame. Ang mga babaeng nagtatrabaho sa sahig sa ibaba ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang isa sa mga batang babae ay nagsimulang hulaan kung ano ang sanhi ng bahagyang pagbagsak ng kisame. Malakas at maindayog na halanghing ang maririnig mula sa silid ng hostess. Ang mga nakatira sa cabin ay kailangang makinig sa mga tunog na ito sa loob ng mahabang panahon. May naiwang dugo sa kama. Mabilis na nagbihis si Sam at sinubukang tumakbo palabas ng kwarto. Hindi pa rin siya maalis sa katinuan. Hindi siya naniniwala na nagtagumpay siya. Sinabi ng may-ari na hindi siya dapat kabahan dahil walang nangyaring kakilakilabot. Sinabi ni Sam sa may-ari na hindi niya inaasahan na ang babaeng nagtatrabaho sa brothel ay wala pang kasamang lalaki. Sa sobrang emosyon, binato ng dalaga ng unan ang bida at sinimulan itong pag-alitan. Tumakas ang bida, at sinundan siya ng dalaga. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakaranas siya ng hindi kapani-paniwalang emosyon, at ngayon ay nakaramdam siya ng kabuluhan at ginamit. Lumabas si Sam sa balkonahe ng sahig at nagulat sa kung gaano katoto ang lahat, at matagal na itong hindi nagmumukhang isang laro. Nakita niya si Stone na tumatakbo palayo at tinanong siya kung ano ang nangyari. Napakasama ng tingin ng lalaki at ibinulong sa sarili na hinding-hindi niya makakalimutan ang ganitong kahihiyan. Ang mga babae sa salon ay umiwas sa kanya, iniisip na siya ay may sakit. Sinigawan ng bayani ang pagod na bato na hindi gumana ang kanyang plano. Habang ang Ginoo ay buong lakas na tumatakbo sa salon patungo sa labasan, naisip ni Sam na salamat sa lalaking nakasulong siya sa susunod na antas sa lalong madaling panahon. Ito ay isang magandang pagkakataon upang magsanay ng mga pamamaraan. Ngayon ang aming bayani ay nasa susunod na antas, kung saan mayroon siyang teknolohiya. Ito ay tinatawag na charm of living creatures, at sa paghusga sa larawan, ito ay isinaaktibo sa pamamagitan ng pag-snap ng iyong mga daliri. Mukhang malinaw, ngunit kailangan itong suriin. Narito ang unang paksa ng pagsusulit. Halika dito, Kitty. Ang alindog ng mga buhay na nilalang. Tulad ng inaasahan, gumana ito ng perpekto. Gagamitin ko. Nag-iisip na si Sam ng mga bagong plano para sa alindog sa kanyang isipan. Pumunta siya sa palengke para bumili ng regalo para sa babaeng kakailanganin niyang makuha. Naroon siya, ang mismong estudyante ng dakilang master na si Siri sa plaza. Isang napakagandang babaeng nakaputi, na nakita niya sa sandaling dumating siya sa mundong ito. Tinanong ng batang babae ang nagbebenta tungkol sa halaga ng iba't ibang alahas, at ipinangako niya sa kanya ang isang diskwento para sa kagandahan. Naisip ni Siri na ang diskwento ay isang napakagandang opsyon. Tinuro niya ang hairpin na gusto niyang bilhin. Lumilitaw ang bayani at tinanong ang nagbebenta kung magkano ang halaga ng naturang hairpin. Sinabi ng nagbebenta na ito ay isang napakahalagang piraso ng alahas dahil ito ay gawa sa yelong bato at ang pinakamagandang jade, na napakabihirang para sa lugar na ito. Napakahusay at mamahaling trabaho.
Totoo ba talaga siya? Tanong ng ating bida. How dare you say na niloloko ko ang mga tao? Gusto ko talagang maniwala sa'yo, pero sa tingin ko tama ako. Nabasag ang hairpin sa mga kamay ng bida. Interesado ang batang babae, at sinabi ng bayani na kailangan niyang maging mas responsable kapag pumipili ng alahas sa mga tindahan. How dare you try to cheat me? Hindi ko kukonsintihin ang ganoong pagtrato. Galit na galit ang may-ari ng tindahan ng alahas sa lalaki dahil sinira niya ang mga paninda at ginawa siyang parang manloloko sa harap ng apprentice ng Great Master. Tumawag ang may-ari ng tindahan ng 2 security guard para harapin ang bida at turuan siya ng magandang asal. Nagpa siya ang Snow Shadow Sorceress na harapin ang mga malalaking tao at handa na para sa labanan. Ngunit pinigilan siya ng bida. Kailangan niyang ipakita ang sarili niya. Sinabi niya na siya mismo ay may kakayahang makitungo sa mga hindi pala kaibigang lalaki. Lumapit ang ikatlong lalaki, nagpakilala bilang nakatatandang kapatid, at sinabing hindi magiging madali ang labanang ito gaya ng iniisip niya. Kami ay mga profesional na mandirigman na nagtapos sa isang martial arts academy. Nagsimula silang magpakita ng iba't ibang paninindigan sa pakikipaglaban. Ito ay dapat na takutin ng bayani, o kaya naisip nila. Mukha silang makapangyarihan, ngunit hindi masyadong nakakatakot. Sinabi ng mangkukulam sa bayani na sa kabila ng katotohanan na sila ay mukhang 3 pumped-up na payaso, sila ay nararapat pa ring katakutan. Huwag mo akong alalahanin, kakayanin ko. Lumayo at huwag makialam. Kung gaano siya kalalaki at kagwapo, naisip ni Siri. Sapat na sa pagmamayabang. Oras na para bumaba sa negosyo. Saluhin ang aking kamao ng kamatayan. Ang bayani ay umiwas at dumiretso sa tiyan gamit ang mapang-akit na Essence Strike skill. Habol ang hininga ni Kuya. Nagdilat ang kanyang mga pupil. Bumibilis ang kanyang pulso. Ang manlalaban ay nahiga sa lupa at sinabi sa kanyang sarili kung gaano kaaya-aya at madali para sa kanya, habang ang kanyang mga kapatid ay hindi maintindihan. Anong uri ng spell ang ginawa mo sa kanya, masamang mangkukulam? Tanong ng magkapatid. Kung ipagpapatuloy mo ang laban, ganoon din ang mangyayari sa iyo, sagot ng bida. Ngunit hindi sila naniwala sa kanya, at sa loob ng ilang segundo, sila ay nasa parehong mapagmahal na euphoria bilang kanilang nakatatandang kapatid. Hindi na nila naituloy ang laban. Ang spell ng pag-ibig ay napatunayang mas malakas kaysa sa kanilang mga kalamnan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinubukan ng mga tao sa palengke na huwag lumapit sa mga maskuladong lalaki. Nabanggit ni Siri na hindi pa siya nakatagpo ng ganitong kakaiba ngunit epektibong diskarte sa pakikipaglaban. May sinabi ang bida na hindi maintindihan at iniba ang usapan. Tinanong niya kung ano ang pangalan ng magandang babae. Nagpakilala ang mangkukulam bilang isang estudyante ng dakilang master, at sinabi ni Sam na isang karangalan para sa kanya na makilala siya. Sinabi ni Siri na sa lalong madaling panahon magkakaroon ng seleksyon ng mga mag-aaral upang maghanda para sa paglahok sa paligsahan para sa pamagat ng pinakamahusay na wizard, at maaari siyang makilahok dito. Biglang, isang ginoo mula sa Intimate Services Salon ang namagitan sa pag-uusap at kinausap si Siri. Tinawag niya itong kapatid at sinabing matagal na niya itong hinahanap. Dapat ay nagkaroon sila ng hindi magandang relasyon dahil tumugon si Siri na hindi niya kailangang mag-ulat kung nasaan siya. Nagpasya si Sam na samantalahin ang katotohanan na ang relasyon sa pagitan ng sorceress at ng kanyang kapatid ay hindi ang pinakamahusay, at nagdagdag ng gasolina sa apoy sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya kung gaano katagal na siya ay nasa isang brothel. Si Siri, nang marinig na ang kanyang kapatid ay bumibisita sa mga brothel, ay medyo nagulat, o sa halip ay galit na galit. Tinawag ni Stone ang bayani na isang masamang aso at hiniling sa kanyang kapatid na huwag maniwala sa isang salita na kanyang sinabi. Sumagot si Sam na noong una ay masaya silang magkasama sa isang brothel kasama ang mga babae, at ngayon ay tinatawag niya itong aso. Napagtanto ni Stone na hindi siya maaaring manalo sa verbal battle at ang tanging magagawa niya ay bigyang katwiran ang kanyang sarili sa kanyang kapatid na babae. Nangako siyang maghihiganti kay Sam, ngunit ngumisi ang bida at sinabing tiyak na maghihintay siya hanggang sa dumating ang oras ng pagtutuos. Sila ay nagpunta sa kani-kanilang landas. Ang blonde sorceress ay wala din kahit saan, at ang bayani ay pumunta sa salon. Day off niya ngayon. Lumipas na ang gabi.
Ang buong buwan ay maliwanag na nagpapaliwanag sa Rose Street, kung saan matatagpuan ang Intimate Services Salon. Ang may-ari ng salon ay nakatayo sa harap ng salamin sa kanyang silid, suot ang isang bagong matingkad na pulang damit. Ang hiwa nito ay umaabot sa kanyang baywang, na nagpapahiwatig na wala siyang suot na damit na panloob. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanya. Sa loob ng ilang araw, ang kanyang iniisip ay tungkol lamang sa bayani. Nakilala ni Sam ang may-ari at nagpasya na gumawa ng mga pagbabago. Bilang regalo, binigyan niya siya ng gintong hairpan na ninakaw mula sa isang mapanlinlang na nagbebenta sa palengke. Hindi makapaniwala ang dalaga sa kanyang mga mata at tenga. Ipinahayag ng ating bayani ang kanyang pag-unawa na ang reg-along ito ay napakawalang silbi, ngunit nais niyang pasayahin siya at gumawa ng mga pagbabago. Gusto ko ang regalo mo, sabi ng batang babae na may init sa kanyang boses, ang init na kumakalat na parang alon sa kanyang katawan. To be honest, I'm very glad that I could please you, sabi ng bida. Habang nagsasalita si Sam ay sadyang ibinaba ng dalaga ang panyo. Nako, huwag kang mag-alala, tutulungan kitang iangat ang iyong scarf. Yumuko ang bayani sa paanan ng babaeng punong abala upang kunin ang nahulog na pulang scarf. Bago pa siya makaupo, iniunat ng dalaga ang kanyang balingkinitang mahabang binti sa baba ng bida. Amoy na amoy niya ang balat nito. Hindi nito kayang iwan siyang walang pakialam. Tumangala ang bida at nakitang walang suot na underwear ang dalaga. Ang amoy ng kanyang katawan ay nakakagambala sa kamalayan ng lalaki. Hindi na niya napigilan ang sarili, ngunit ipinagpatuloy ng bida ang kanyang paglalaro at sinabing kung gusto nitong magpalipas ng gabi kasama siya, malaki ang magagastos sa kanya. Sinabi ng batang babae na kaya niyang magbayad ng anumang halaga para sa oras sa isang napakagandang lalaki. Biglang idiniin ng bida ang dalaga, hinawakan ito sa baywang gamit ang kanang kamay, hinawakan ng kaliwa sa leeg at hinalikan ng mariin. Natunaw ang dalaga sa mga bisig ng bayani. Pakiramdam niya ay gustong tumalon ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Lumalabas ang pawis sa kanyang noo. Basang-basa ang labi niya. Hinubad ng bida ang damit ng dalaga at inihiga sa likod nito. Walang ibang pumipigil sa bayani. Wala na ang malanegosyo at mahigpit na tono sa mahinang pag-ungol ng dalaga. Siya ay nasa awa ng lalaki, at nagustuhan niya ito. Dumating ang sumunod na araw. Nagising ang bida at walang nakitang tao sa malapit. May note sa table sa tabi ng kama. Sa tala, ang batang babae ay nagpaalam sa bayani at hiniling na alalahanin siya, dahil hindi niya malilimutan ang pinakamagandang oras sa kanyang buhay. Iniulat ng system ng notification na ang game card ng character ay natanggap at idinagdag sa seksyon ng tagumpay. Masaya ang bida sa na-unlock na tagumpay, ngunit nakaramdam siya ng kalungkutan. Nagpasya siyang umalis sa salon at pumunta sa kanyang paraan. Nalaman ng caretaker na gustong umalis ng bida sa salon at nagpahayag ng kanyang panghihinayang. Pinasalamatan ng bayani ang dalaga para sa kanyang mabuting pakikitungo at tulong. Sinabi ng dalaga na hindi niya mapipigilan ang pag-alis niya sa salon, ngunit hindi niya ito papakawalan ng ganoon kadali. Sa mismong sandaling iyon, tumakbo ang tatlo pang babae sa silid at nagsimulang yakapin ang bida at haborin ang kanyang mga damit. Ang bayani ay hindi pa nakakabawi mula sa kanyang gabi ng kasiyahan kasama ang kanyang babaeng punong abala, kaya napagpasyahan niyang gamitin ang mga paraan na nasa kamay. Ang mga daing mula sa salon ay narinig sa buong lugar sa loob ng isang oras. Ang bayani ay nakakuha ng bagong karanasan, kabilang ang paglalaro. Ang mga batang babae ay nagdurusa pa rin sa mga cramp sa kanilang mga balakang. Nakahiga sila doon na pagod na pagod. Umalis ng kwarto si Sam na kontento. Lumabas siya sa lungsod at muling nakasalubong ang kapatid na kilala na niya. Sinundan ni Stone ang kanyang kapatid na babae, isang alagad ng dakilang guro, at hiniling sa kanya na sumama sa kanya sa angkan at tumulong sa paghahanda para sa seremonya ng pagsisimula ng bagong henerasyon ng mga disipulo. Sinabi ng dalaga na may negosyo pa siya sa lungsod at hindi na kailangan pang magmadali sa klan ngayon. Para mas maging natural ang pagkikita, nagtaka siya nang tumingin sa direksyon niya ang mangkukulam. Sinabi ng bida sa dalaga na kanina pa niya ito hinahanap at tuwang-tuwa siyang makita siya. Tinanong niya kung paano siya matutulungan. Hiniling sa kanya ni Sam na dalhin siya sa klan upang makilala ang guro at magsimulang magsanay.
Mahusay, sabi ni Siri. Kakasali pa lang namin sa isang clan. Nataranta ang kapatid ng dalaga, dahil kakasabi lang nito na hindi siya sasali sa clan. Sinabi ng lalaki sa bayani na hindi siya maaaring sumali sa kanilang angkan, dahil para magawa ito ay kailangan niyang lumipad sa himpapawid, at ang mga miyembro ng angkan lamang ang may ganitong kakayahan. Napansin ng batang babae na talagang hindi ito nakakatakot, at tutulungan niya ang bayani na makarating doon. May sumigaw ang lalaki pagkatapos nilang umalis ang bida at ang kanyang kapatid, ngunit walang nakinig sa kanya. Sinabihan ng dalaga ang bayani na hawakan siya ng mas mahigpit habang tinatahak nila ang kanilang kinaroroonan ng angkan. Sumagot si Sam na kapag pinayagan niya itong hawakan ang kanyang katawan, hindi na niya ito papakawalan pa. Sinugod nila ang mga bato at kapatagan sa bilis ng hangin. Nakasabit sa kanilang buntot ang kapatid ng dalaga. Hindi kapani-paniwalang bilis ang kanilang paggalaw, at sinasabi ng batang babae sa bayani na yakapin siya ng mas mahigpit, o marahil ay sadyang gumagalaw siya sa ganoong bilis upang may akap siya ng bayani ng mahigpit hanggat maaari. Hinawakan siya ng bida sa ibaba lamang ng baywang. Nalanghap niya ang bango ng umaagos nitong buhok, naramdaman ang panginginig ng katawan nito. Nagpa siya si Sam na sabihin sa kanya kung gaano siya nalulugod na nagpa siya ang babae na tulungan siya. Naguguluhan siya, talagang ayaw ng kapatid ng dalaga na makita ang kapatid na niyakap ng isang estranghero. Naunawaan ito ng bida at nagpa siya na galitin pa ang lalaki. Galit na galit si Stone at nagpa siya na lutisin ang problema sa ugat nito. Inilabas ko ang isang kahon ng paralyzing needles, itinutok diretso sa likod ng bayani, at naglabas siya ng 12 naka-charge na karayom sa hindi inaasahang bayani. Narinig ng dalaga ang tunog ng mga karayom na lumilipad patungo sa kanyang direksyon. Bigla siyang umikot ng 180 degrees at tinakpan ng dibdib ang pangunahing tauhan. Sa mismong sandaling iyon ay paralisado siya. Pawis ang lumitaw sa kanyang mukha at isang tahimik, "Bakit kapatid?" lumipad mula sa kanyang mga labi. Ang lalaki mismo ay hindi inaasahan na maaaring mangyari ang ganoong sitwasyon. Natagpuan ng babae at ni Sam ang kanilang mga sarili sa free fall. Ang bayani ay hindi marunong lumipad. Hindi sinubukan ni Stone na iligtas ang kanyang kapatid. Inisip lang niya kung paano niya ikakatwiran ang sarili sa clan elder. Naisip niya na kahit na iligtas niya ang kanyang kapatid na babae, sasabihin nito ang lahat sa Panginoon, at hindi niya ito patatawarin. At kung walang makakaalam sa kanyang mga aksyon, siya ay mabubuhay ng mapayapa. Sa mga pag-iisip na ito, ang lalaki ay pumunta sa langit. Nalulunod ang dalaga, hindi siya makagalaw. Ang mga karayom ay hindi kumikilos sa kanya ng lason. Siya sa isip ay nagpaalam sa mundong ito, ngunit biglang, ang pangunahing tauhan ay lumangoy sa kanya, pinamamahalaang makahinga ng buong hangin, at naibahagi ito sa batang babae sa pamamagitan ng isang halik. Iminulat ni Siri ang kanyang mga mata at natauhan.